Kung sumasakit ang ibabang likod mo, tuturuan kita ngayon ng 4 na teknik para pumutok, mag-decompress at hilahin ang gulugod mo para gumaan agad ang pakiramdam mo. Tandaan, ang mga teknik na ito lang ay hindi makatitiyak ng pangmatagalang kaginhawaan at mas magandang kalidad ng buhay. Ang kailangan mong gawin ay sabayan ito ng mga ehersisyo para sa pagkilos, lakas at katatagan. Ayos, 4 na teknik na makakatulong ng malaki para maibsan ang pananakit ng iyong ibabang likod. Una sa lahat, maghanda ka ng kaunting gamit, isang sofa, isang unan at 2 upuan. Magsisimula tayo sa pinakasimple at epektibong lumbar traction na madalas kong gamitin. Maghahanap ako ng lugar na mapapatungan ng kamay. Karaniwan, ang gagawin natin ay maghanap ng mga upuan na halos kapantay ng ating balakang o mas mataas pa. Ipapatong natin ang kamay dito. Elastic ito, pero mas mainam kung matigas ang upuan sa bahay. Pwede mo rin itong gawin sa muebles, barandilya, terasa o kahit saan, basta may 2 lugar na mapapatungan ng kamay. Ipatong mo ang dulo ng paa mo sa likod at ilagay ang bigat ng katawan mo. Sa iyong mga braso, ilagay ang bigat sa mga kamay. Panatilihing tuwid ang siko, huwag baluktot para hindi mahulog. Mula rito, ibaba mo ang tuhod pasulong at itutok ang mga paa sa dulo ng mga daliri, lalo na sa hinlalaki. Mula rito, panatilihin ang posisyon, ipikit ang mata at mag-relax. Mahalaga na habang nag-ehersisyo ay i-relax ang abdominal na bahagi. Ang faha abdominal ay mga kalamnan na nag-uugnay sa tadyang at balakang. Ang pagigting ng mga ito ay maaring pumigil sa tamang paghila o traction. Kapag tama na ang posisyon mo at komportable ka na, pwedeng sumakit ng kaunti ang punsuhan mo. Gusto kong huminga ka at subukang paluwagin ng husto ang mga kalamnan sa iyong tiyan. Huminga ka ng malalim, tapos ilabas mo ang hangin. Mararamdaman mo kung paano lumalayo at humihila pababa ang balakang dahil sa grabidad at nababawasan ang pagkaipit sa ibabang bahagi ng gulugod. Pwede rin nating idagdag ang galaw na parang pagsasayaw gamit ang tuhod. Dapat sabihin na ang mga upuan ay kailangang matibay at mabigat dahil kung magaan ito, malamang nagagalaw ito at baka mahulog ka. Palagi tayo nagtatrabaho ng buong pag-iingat. Ipatong ang dulo ng paa at hayaang bumagsak ang katawan sa mga upuan. Pwede rin nating idagdag bilang dagdag ang galaw ng pagsasayaw gamit ang tuhod. Magkakaroon ng mas malaking pagluwag at hatak sa ibabang bahagi ng likod. Napakasarap sa pakiramdam, napakabuti. Pwede mo itong panatilihin hanggat kailangan mo 10, 20, 30 segundo. Karaniwan, ang kamay ang unang nahihirapan at ito rin ang gagamitin sa ehersisyo. Subukan mong ilagay ang dulo ng mga paa, gumalaw ng kaunti pabalik at pasulong, huminga ng malalim o pagsamahin ang mga ito. Maganda ito kung makakapag-concentrate ka sa mga kalamnan ng tiyan, maaring magdulot ng magandang pakiramdam at agarang ginhawa sa sakit. Sa susunod na teknik, tatanggalin natin ang mga upuan at uupo sa sahig. Pangalawang teknik kung saan pinapagana natin ang pag-ikot ng ibabang bahagi ng likod. Pwede mo itong gawin sa sahig, sa sofa o sa kama. Kahit saan na pwede mong ipatong ang iyong puwitan, mga braso at mga binti. Para dito, ilalagay natin ang mga braso natin sa likod mismo natin. At pagkatapos, halimbawa ako, magsisimula ako sa kaliwang bahagi, iuunat ko ang isa sa mga binti ko at ilalagay ko ang kabilang binti. Ilagay ito sa tuhod para magsimula, tapos baguhin ang posisyon para subukan ng iba't ibang pag-ikot. Dahil maaaring magbago ng malaki ang pakiramdam, depende kung saan mo ilalagay ang paa na ito. Mula rito, ilalagay ko ang kaliwa kong braso sa pinakalikod hanggat kaya. Uusad ako ng kaunti, nakaunat ng buo, hindi baluktot. At mula rito, gagamitin ko ang aking kanang siko para gawing pingga sa kaliwang tuhod. Ipinapatong ko ang siko na yan. Ang braso ay nakaunat ng buo at ang ginagawa ko ay umiikot ng buo. Tingnan, napakahalaga. Itutok ang tingin pabalik. Malaki ang ugnayan ng cervical, dorsal at lumbar na bahagi. Bumalik ako sa panimulang posisyon, huminga at idinidiin ng siko ang kaliwang tuhod. At iniikot ko ang katawan ko hanggat maaari para makatingin sa likod. Itapat ang siko at itulak ang binti sa kabila habang nananatiling nakadikit sa sahig ang kaliwang pisingi ng puwit. Huminga ako, saka bumuga. Huminga ako.
Napakaganda, maari tayo makarinig ng kaunting tunog ng buto o may isang manipulasyong vertebral na may kasamang malaking ginhawa. Huminga tayo, bumuga, umikot, bumuga. Gagawa pa tayo ng isa, dadalhin natin sa gitna. Talagang gumagamit ako ng lakas gamit ang braso kong ito laban sa tuhod ko at tumitingin ako sa likod. Magpapahinga ako, magpapalit ako ng panig para gawin din ang pag-ikot sa kabila. Ngayon, imbes na sa tapat ng tuhod, ilagay ang paa, ilalagay ko ito ng kaunti sa ibaba. Mapapansin mong nag-iiba ang pakiramdam. Dahil iba ang braso ng pingga, depende sa pagbaluktot ng balakang. Parehong parameter, nilalagay ko ang kanang braso sa likod. Makikita mo dito sa side camera na ito, dito mismo, ang aking kaliwang siko. Ngayon, hindi na masyadong siko kundi bisig na, nakasandal sa antas ng tuhod. Huminga ako mula sa posisyong ito, huminga palabas at umikot ng pinakamalayo pabalik habang tumitingin sa pinakalikod na kaya ko. Hinahawakan ko ang posisyon at bumabalik. Mas gusto ko ang bahagyang pagyuko ng tuhod dahil mas maganda ang pakiramdam nito para sa akin. Isa pa, huminga tayo. Ang braso ng suporta ay nasa likod. Ang mga braso ay nakaunat ng husto. Iikot ako ng todo pa atras. Huminga ako. Isa pa. Ibababa ko ang kaliwang braso ko, ipapatong sa tuhod na yon, ang katawan ko iikot ng todo. Ayos yan, pwede nating subukan ulit na medyo mas kaunti ang pagyuko. Dito, halimbawa, masyado ng kaunti, yung paa na hindi nakikita dyan, dapat laging nakatapak ng maayos. Kapag masyado nang nakaunat ang tuhod ko, hindi ko na maayos itapak ang paa ko. Subukan din nating mas malalim na pagyuko ng tuhod at tingnan ang pakiramdam. Ilalagay ko ang siko ko, ang braso ko sa likod, hihinga ako, maglalabas ng hangin at iikot. Maganda rin talaga sa totoo lang. Kahit konting o sobrang baluktot, ang sarap ng pakiramdam. Gusto ko ulit ipakita sa iyo. Ang kaliwang binti ay tumatawid sa kanang binti, inilalagay ko ang siko at mula rito, umiikot ako ng buo. Hindi. At sa kabilang side naman, iikot tayo, ilalagay ang paa medyo mas mababa sa tuhod, ilalagay ko ang siko, kamay at iikot. Ayos, ito ang magiging level 2 ng traction. Unti-unti nating tataasan ang intensity hanggang sa huling manipulasyon. Mas komplikado ito, kaya hindi ko nire-rekomenda sa lahat. Simulan mo muna sa una, tapos kung maayos sa'yo ang pangalawa, siyaka ang pangatlo. Sa huli, ang pang-apat, kung maayos lahat ng nauna. Para sa pangatlo na intense din, dito rin tayo magtatrabaho sa rotation. Kailangan natin ang unan, dito natin gagawin. Gusto kong ilagay mo ang unan na yan sa may bandang mga binti mo. Humiga ka ng nakatihaya. At ipatong mo ang parehong mga binti sa ibabaw ng unan. Aayusin ko lang ng kaunti para maging pantay na pantay ito. Mula rito, pumili ka ng gilid. Piliin natin ang kanan. Tingnan mong mabuti, itataas ko ang binti papunta sa dibdib. Mula rito, ang kaliwa kong kamay ay hahawak sa kanang tuhod at hiilay nito papasok hanggang sa umabot ang tuhod na yan sa sahig. Mahalaga ito para sa akin dahil kapag ginawa ang galaw na ito, nagiging magulo ang lahat. Una, dapat nakaunat ng buo ang binting nasa ibaba sa ibabaw ng unan. Pinapayagan nito ang bahagyang pagyuko ng lumbar spine sa gilid parang bumubukas pataas sa kisame. Dapat din ang paa ay nakasabit sa likod ng tuhod. Mapapansin mo ito at kaunti lang ang tensyon dito. Kapag inilagay mo ito, malakas talaga ang tensyon. Ang kaliwa kong kamay sumusuporta sa tuhod, pwedeng mas mataas o mas mababa. Tulad na nakita natin, bahagyang nagbabago ang pakiramdam. Ilalagay ko dito. Dapat kahit papaano ay madampian ng mga daliri mo ang tuhod na yan. Damit ang kabilang braso, dito nagiging interesante. Bubuksan natin ito ng todo. Ang galing! Papunta sa kabila. Mahalagang huwag iangat ang kanang binti habang ginagawa ito dahil mawawala ang tensyon. Ibuka ang braso. Pwede kang kumuha ng maliit na pabigat gamit ang kanang kamay mo. 90-90. Ano ang ibig sabihin nito? 90 sa antas ng siko, 90 sa antas ng balikat. Ibinababa natin ang braso na yan. At muli, sinasabayan ko ito ng tingin. Dahil ang sabayang paggalaw ng buong gulugod ay napakahalaga para makamit ang pinakamataas na antas ng paggalaw. At makuha ang tunog na yon, parang natanggal ang bara sa kasukasuan. Bahagyang nakabaluktot ang ibaba at itaas kong binti. Ang kaliwang kamay ko ay nasa tuhod at binubuka ang kanang braso. Malalim akong humihinga. Hinga palabas.
Magaling, humihinga ako ng malalim. Hinga palabas. Isa pa. At sinusundan ng mga mata ko ang kamay. Kanan. Dahan-dahan, sobrang dahan-dahan. Babalik tayo sa panimulang posisyon. Sa gulugod, hindi maganda ang biglang pagbabago ng posisyon, kaya maglaan ka muna ng ilang segundo. Manatili ka pa rin nakahiga ng nakatihaya. Bago gawin ang susunod, yung sa kabilang side, pareho lang naman ito, okay? Tingnan natin dito. Ulitin natin gamit ang halimbawa. Ilalagay ko ang dalawa kong binti sa unan. Pumihit ako. Dinadala ko ang kaliwang tuhod ko papunta sa kaliwang balikat. Hahawakan ng kanang kamay ko ang tuhod na yan hanggang sa umabot ito sa sahig. Dito, malamang na gumalaw na ang binti mo sa ilalim. Siguraduhin na ang binti na ito ay hindi nakasabit sa likod ng tuhod. Anong gagawin natin? Iuunat ko ng maayos ang binti ko. Dapat nakapatong ito ng maayos sa unan. Ilalagay ko ang paa na yan, ang ibabaw ng paa sa likod ng tuhod. Pwede itong medyo mas mababa, pwede ring medyo mas mataas. Inaanyayahan kitang subukan. Siguraduhin na dikit ang mga daliri ng paa sa tuhod dito dahil kung hindi, maaaring matanggal ito at bumaba ang lakas ng pag-ikot. By the way, kung sumasakit ang leeg mo, maglagay ka ng unan dito dahil siguradong makakatulong ito sa'yo. Ipatong ang tuhod, ipatong ang kamay, ipatong ang ulo sa unan kung gusto mo. Braso sa 90 degree at mula dito, lumanghap, bumuga. Magaling! Sundan ang tingin hanggang sa kaya mo. Parang gusto mong abutin gamit siko. Tandaan, kapag binitiwan, aangat ang binti sa ilalim. At ang kaliwang binti na yan ay dapat laging-laging nakadikit sa sahig. Iba-iba tayo ng flexibility. Ako, di ko kayang abutin ng baba, pero baka ikaw kaya mo. Baka wala kang maramdaman na tensyon pag ginawa mo ito. Inaanyayahan kitang subukan ang huling teknik na siguradong pinakamatindi. Mananatili ako sa posisyon. Pinagmamasdan ko ang galaw ng braso ko. Pwede mo ring itry. Tingnan mo, tapos subukang wag. Malaki ang diferensya, di ba? Pinananatili ko ang pagbuga ng hangin. Humihinga ako ng hangin. Ulitin natin. Balik tayo. 2. Huminga. 3. Isa na lang, ang huli. Inikot ko ang ulo at gulugot habang nakadikit pa rin ang kaliwang tuhod sa sahig. Sige, unti-unti tayong bumalik sa simula. Huminga tayo. Lasapin natin. Magandang paggalaw. Siguradong may nalaktawan kang bertebra. Nakakuha tayo ng ilang lagutok. May pansamantalang ginhawa o panandaliang kaginhawaan. Tandaan mo ang malaking kahalagahan ng pag-iehersisyo sa pagpapanatili ng kaginhawaan sa buong buhay mo. Tapos na ikatlong teknik, ano sa tingin mo? Okay ba? Hindi okay? Tara na sa ika-4. Sabi ko nga, mas mahirap ito. Gawin mo lang kung okay ang pakiramdam mo sa nauna. Maganda ang naging pakiramdam mo dahil talagang napakahirap nito. Humiga tayo ng nakadapa. Tinatawag ko itong alakdan. Iminumungkahi kong gawin mo ito malapit sa pader para mapanatili ang tamang posisyon ng mga binti. Ganoon din ang gagawin ko. Ilalagay ko ang mga binti ko sa sahig. Ang mga dulo ng paa ay nakasandal sa pader. Ilalagay ang mga braso sa gilid ng katawan. Maaari mo rin itong gawin sa kama, mas mainam kung medyo malambot ang higaan para hindi sumakit ang nakadikit na parte. Pagmasdan mong mabuti mula rito. Magsisimula tayo sa pag-ikot papunta sa kanang bahagi. Gusto kong pagmasdan mong mabuti kung paano ko ginagawa. Ibababa ko ang aking kanang binti, ilalapat ko ito sa sahig. At ang aking kaliwang binti, ang tuhod nito ay nakalapat sa antas ng paa. Uulitin natin ito. Ang dalawang paa ko ay nakasandal sa pader. Ibababa ko ang kanang binti ko at ang kaliwa ay ilalapat sa antas ng paa gaya ng makikita sa gilid na kamera. Kung nahihirapan ka sa posisyong ito, ibig sabihin hindi na para sa iyo ang teknik na ito. Pwede tayong humingi ng tulong sa iba para tulungan ka. Pero ang pinakamaganda ay magawa mo ito ng mag-isa. Kung hindi mo magawa, kulang ka pa sa pag-ikot ng balakang. Ilalagay ang mga braso sa gilid, 90-90 ulit, ipatong ang ulo at tingnan ang gusto ko. Ang kaliwang paa ay mailapit sa sahig hanggat maaari. Tinatawag ko itong alakdan. Magpipivot tayo sa aking kanang tuhod. Iikot tayo ng todo.
At ang kaliwa kong paa, Ikot-ikot. Hanggat kaya ko pa, pero kapag hindi na, titigil ako. Halimbawa, ngayon, nasa sukdulan na ako. Matinding paninikip sa harap ng balakang ko. Kaliwa at malaking paggalaw sa bahagi ng lumbar. Huminga ako, babalik akong dahan-dahan. Dahan-dahan, kontrolado ang galaw. Medyo mahirap din yan. Ilabas natin ang hininga. At ilayo mo ang paa mo hanggat kaya mo. Halimbawa ako, hindi ko na kaya dito. Sobrang na-stretch na harap ng hita at balakang ko. Pakiramdam ko parang may hangganan na. Yung ulo, hindi ko pa nabanggit. Iminumungkahi ko na ipatong mo ito sa gilid kung saan tayo pupunta. Ibig sabihin, inilipat ko ang kaliwang paa ko sa kanan. Kaya ipinatong ko ang kanang bahagi ng ulo ko at huminga ng malalim. Ilabas natin ang hininga. Napakagandang trabaho ng sabayang pag-ikot at pag-unat. Isa pa. Babalik ako ng dahan-dahan. Ilabas natin ang hininga. Para lang ito sa mga mas bata, sa mas matatapang. Para sa mga nagawa na ang tatlong teknik ng walang problema. Ayos, nakatapos tayo ng 4. Hanggang 10 ang pwede mong gawin. Heto ang ilang idea sa tamang dami. Ibabalik ko ang binti sa dati at babaguhin ang suporta. Ilalagay ko ang kaliwang paa sa sahig at ipapatong ang kanang tuhod dito. Sa parehong paraan, ilalagay ko ang binti na yon ng patayo at pareho lang ang proseso. Tama? Ang gusto natin ay maabot ng kanang paa ko ang sahig. O mailapit ito. Ililipat ko ang ulo sa kabila. Tama? Mananatiling nakatingin pababa. Hawak ko kamay ko ng ganito para hindi pumangit ang tunog ng mikropono. Mula dito, pareho lang ang galaw. Iikot ako gamit kaliwang tuhod, bababa hanggat kaya. Tingnan mo, umaabot ako ng madali. Mas kaunti ang tension ko sa harap at nararamdaman kong mas maluwag ang galaw ko. Habang ginagawa mo ito, maaring makarinig ka ng tunog ng kasukasuan, parang pumutok o lumuwag at gagaan ang pakiramdam mo. Sa ganung kaso, isulat mo yon. Ulitin ito hanggang 10 beses para mapahusay ang resulta ng ehersisyo. Tingnan mo kung paano ko inahawakan. Perfecto. Vamos a hacer 4 y vamos. Tara ah. tatlo, Humahawak ako sa ibaba. Rotasyon. At 4, maganda. Panatilihin sandali sa dulo, tapos dahan-dahang bumalik. Ihiwalay natin ang mga binti na yan. Magpahinga tayo sandali. Pwede nating gamitin ang pagkakataon para gawin ang posisyong nakaunat na ito na maganda para sa likod, lalo na kung nakaupo buong araw sa trabaho. At huminga tayo. Paano natin magagawa ang mga traction na ito? Paano natin ito mapapractice? Ganito, inirerekomenda ko na subukan mo lahat, okay? Kung meron mga isa na magdulot ng sakit sa'yo, huwag ka munang magpatuloy sa susunod. Kapag nahanap mo na ang bersyong bagay sa'yo, gawin mo ito sa maghapon. 2, 3, o 4 na set ng 5 hanggang 10 ulit. Ang ehersisyong ito ay para magbigay ginhawa, kaya hindi mo kailangan laging ulitin. Piliin lang ang gumagana sa'yo at gawin sa iba't ibang oras ng araw. Minsan, may maririnig kang tunog ng kasukasuan na parang crack na nagbibigay ginhawa sa sakit. Ayos lang ito. Kung hindi ganoon, ayos lang dahil nagpapabuti lang tayo ng galaw ng kasukasuan. Sa simpleng paggalaw sa mga range na yon, mararamdaman mo na ang ginhawa. Paalala lang na para sa pangmatagalang ginhawa, hindi lang tayo dapat umasa sa ganitong mga teknik o sa masahe o sa mga tableta o sa mga iniksyon, kundi kailangan din nating suportahan ang mga teknik na ito ng magandang pundasyon ng ehersisyo. Paalam mga kaibigan. May mga sabay